Alam mo bang hindi ka makakapasok ng langit dahil sa mga mabubuting ginawa mo dito sa lupa? Naranasan nyo na ba magkaroon ng patay sa pamilya nyo, sa kaanak, kapitbahay? Most of the time, naririnig natin, maraming natulungan yan, sa langit siya mapupunta. For sure, madalas yung naririnig sa iba, na basta gumawa ka lang ng mabuti, sa langit ka pupunta. Madalas naririnig yung plus point sa langit, yung minus point ka sa langit, yung mga pa-points na kapag gumawa ka ng mabuti dito, parang feeling mo, yung binibilang para mapunta ka sa langit is yung mga mabubuting gawa. Kung ayan pa rin yung pinaniniwalaan mo, babasahin ko sa'yo dito sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. So, ibig sabihin, hindi sa mabubuting gawa. Kasi kung bibilangin natin yung mga mabubuting ginawa natin dito sa lupa, may mga magmamalaki dyan for sure. Parang magbibilang tayo ng mga ginagawa natin mabuti. Doon papasok yung pagiging mayabang natin. Na ikaw mismo binibilang mo yung dami na natulungan mo. Babasahin natin dito sa Tito chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Habag. Ito yung tinatawag nating grace sa English. Ang grace na to ay free gift lang sa atin. Gift lang siya ni God, pero ang kailangan mong gawin ay i-receive. Isipin mo kapag may nagregalo sa'yo, binibigyan ka niya ng gift, hindi mo pa rin to makukuha, hindi to magiging sa'yo hanggat hindi mo nahahawakan, hanggat hindi mo tinatanggap. Kasi yung gift pwede mong tanggihan Pero yon yung gift ni Lord na kaligtasan, kailangan din natin siyang tanggapin. Yung Spirit, yung Holy Spirit, mananahan siya dyan sa puso mo, siya yung paunti-unti magpapabago sa'yo. Hindi natin sinasabing hindi naman pala yung mabubuting gawa yung makakapagligtas sa akin. Bakit gumagawa pa tayo ng mabuti? Tandaan niyo po lagi na gumagawa tayo ng mabuti dahil po ligtas na tayo. Bali bunga na yan siya ng pagiging pagiging follower ni Christ. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para magkaroon tayo ng point sa langit. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil alam natin sa sarili natin na ligtas na tayo at si Jesus na yung sinusunod natin. So, ibig sabihin, kapag tinanggap natin yung free gift, hindi natin siya pwede gamitin yung license para gumawa tayo ng masama. Although, kapag makagawa tayo ng masama, papatawarin pa rin tayo ni God, papatawarin niya pa rin tayo. Kasi kapag once na tinanggap mo siya, sinurrender mo lahat ng kasalanan mo, inamin mo lahat ng kasalanan mo, sinurrender mo yung buhay mo, yung mga past na kasalanan mo, at yung mga future mo pa magiging kasalanan, mapapatawad yan lahat. Pero hindi license yung free gift of salvation para gumawa tayo ng kasalanan. Dapat po yung mga mabubuting gawa na yan ay bunga nakikita sa atin na gumagawa tayo ng mabuti dahil follower tayo ni Christ. Romans chapter 10 verse 9. Kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ibig sabihin, mananampalataya ka na namatay si Jesus sa krus at muli siyang binuhay para sa kasalanan mo. Dapat as in naniniwala ka, hindi lang basta naniniwala. Dapat truly may faith ka sa puso mo na siya yung Diyos mo at Savior. Kasi ganito yan guys, maraming nagsisimba pero hindi talaga nila totoong kilala si Jesus. Marami namang nakakakilala kay Jesus pero hindi talaga nila alam kung ano yung mga nagawa niya sa cross. At yung iba naman, alam yung nagawa niya sa cross pero walang relationship kay God. Walang relationship kay Jesus. Dito na nagmamatter na hindi ka lang basta tumanggap, bubuo ka na relasyon kay Jesus Christ. And then, i-deny mo na lahat ng kasalanan mo. Lahat ng mga hilig mo, mga idolatry na ginagawa natin dito sa mundo, lahat ng mga makamundong bagay, i-deny mo yan. Mag-focus yan na kay Lord. Dito sa Lucas chapter 9, verse 23. At sinabi niya sa kanila lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na kapag once follower ka na ni Christ, hindi ka na magpapatuloy sa mga kasalanan. Yung mga dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin yan. Pag may relationship ka kay God, pag mahal mo siya, hindi mo siya sasaktan. Kasi ang nakakasakit kay God, yung mga kasalanan natin. Parang sa relationship ng mga tao, once na may ginawa kasalanan yung partner mo, masakit para sa atin yun. At ikaw naman, dahil mahal mo yung tao na yun, hindi ka gagawa na ng kasalanan. Dahil alam mo masasaktan siya. If ka totoong may relation ka kay Jesus, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Kapag may relasyon ka sa Diyos, nakikita yun sa'yo. Nakikita ng mga tao sa paligid mo na may nagbabago sa'yo, na may pagbabago sa'yo. James chapter 2, verse 14 hanggang 17, mahaba-haba to. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Narinig nyo? May pananampalataya, pero wala sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Number 15, halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyan?
17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, sinasabi dito sa verse na to, na kailangan pag follower ka ni Christ, nakikita sa'yo, parang from the word Christian, Christ-like, kailangan yung mga nakikita kay Jesus, nakikita rin sa'yo. Parang andyan papasok yung magpatawad ka. Kahit hindi mo kaya, kahit ang sakit, kahit galit na galit ka sa tao na yun, papatawarin mo siya. Ayun yung sinasabi na kailangan natin magpakita ng pagmamahal sa iba. Kasi si Jesus Christ, ganun siya eh. Lahat ng tao mahal niya. Kahit gaano ka makasalanan yan, mahal niya yan. Parito siya para tawagin yung makakasalanan. Hindi yung mga perfecto na hindi yung mga banal. Kung ganun si Jesus Christ, Christian ka, dapat ganun ka rin. Ayun din yung ipapakita mo. Kahit gaano kasama yung tao na yan, hindi mo siya pwedeng i-judge. Kasi, i-judge mo siya, ikaw nga makasalanan ka rin. Makikita yan sa gawa natin. Kailangan natin maging mabuti sa lahat. Hindi nagmamatter sa religion. Nagmamatter po dito yung relasyon mo sa Diyos. Pagtanggap mo sa Kanya, ayan pa lang po yung simula na nagtanim ka dyan at mag-grow yan. Tulungan ka ng Holy Spirit para mag-grow, para mas lumalim pa yung relasyon mo sa Diyos. 1 chapter 10 verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Yung mga tupa tayo yon, yung mga Christians. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Hindi lang tayo basta naniniwala, hindi lang tayo basta may faith, believe, sumusunod tayo kay Christ. Sumusunod tayo kay Jesus Christ. Paano ba natin mapapatatag ang relasyon natin sa Diyos? Una, dapat nakikipag-usap tayo sa Kanya. Nakikipag-usap tayo sa Kanya through prayer. Communication. Kailangan meron tayong communication sa Kanya. Nagpe-pray tayo yung nakikipag-usap sa Kanya. And then, papakinggan naman natin siya. Papakinggan natin siya through His Word. Ano ba yung Word? Magbasa po tayo ng Biblia. Hindi pwedeng tayo lang yung nagpe-pray, hindi pwedeng tayo lang yung nagsasalita. Dapat pinapakinggan natin yung mga sinasabi niya, yung mga gusto niyang sabihin sa atin through Bible. Kailangan. Mag-work po ang isang relationship. Kahit sa tao, nag-work ang relationship kapag meron kayong communication. Tandaan niyo po, communication po lagi ang susi para sa matatag na relasyon. At araw-araw, yung mga binasa mo, kailangan mabubuhay ka through His Word. Alam mo ba kapag nag-start ka i-follow si Christ, lahat dito sa paligid, mafe-feel mo na grabe pala yung sama talaga ng mundo. Makikita mo na halos lahat, parang wala nang tama. Yung mga normal na bagay na ginagawa dito sa mundo, mali na pala siya. Hindi lahat aware kasi nina-normalize na lahat dito sa mundo. Lahat na ginagawang normal, lahat ginagawa ng tama. At ito yung binibigyan tayo ng distraction para mapalayo tayo sa Diyos. Dinidistract tayo ng kaaway. Mga nangyayari ngayon, marami nang hindi tama, pero hindi pa tayo aware. Kahit ikaw yung ginagawa mo ngayon, baka hindi ka pa aware na kasalanan yan. Yung simple pag-i-scroll mo lang sa phone, na syempre, ilang oras ka nag-i-scroll sa phone? 5 hours, 6 hours, 2 hours. Pero kahit 5 minutes na pagpipray, hindi mo magagawa. Kahit 5 minutes na magbasa ka ng Bible, hindi mo magawa. In a day. So kung hindi ka pa sure sa kaligtasan mo, hindi ka pa sure kung saan ang punta mo, this is the day, ito na po yung tamang oras. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw, ngayon po mismo. Sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon, ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Yan naman mga kapatid, you are saved by grace. Kapatid, niligtas ka niya na kanyang habag. Kahit gaano ka kamakasalanan, kasama ka sa mga iniligtas niya, hindi po mga mabubuting gawa ang makakapagligtas sa atin. What if mamaya or bukas wala ka na? Sure ka na ba sa salvation mo? John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus yung nagsasalita dyan. Siya lang yung tanging daan. Jesus is the way, the truth, and the life. This is the time mga kapatid. God bless you.